You did what? Napataas ang boses ng kapatid niyang si Aaron nang sabihin niyang nangyari kanina. Masama ang tingin nito sa kanya. Hindi naman dapat ito alam ang bagay na yon, pero dahil may chismosong doktor na umaaligid sa binata, nalaman ito. Nakipag-away ka sa ama ng pasyente mo? And you rejected the 5 years old girl? Are you out of your mind? Lusciously? Sigaw nito. Pansin niya ang pamumula ng dalawa nitong tenga, tandang galit na galit ito. Sinalubong niya rin ang tingin nito na masama ding tingin. Look, kung sino man nagsumbong sa'yo, mali ang narinig niya. I never rejected a patient, especially when it's a 5-year-old kid. Oo, tama yung narinig mo na nakipag-away ako. Sinampal ko siya. Tinulak at sinandal niya ako sa pader at sinigawan. That was alright. Pero yung i-reject kong bata, hindi ko yun sinabi. Mali lang kasi ang interpretasyon ng sumbongera sa'yo. Nakatiimbagang ito at talatang galit lang to sa kanya. So what are you gonna do now? Tiyak makakarating to sa board and of course kay Lolo. Be ready when he scold at you. She chuckled sarcastically. Not your problem, is it? You're acting like it's not a big deal at all. Hindi naman talaga. Sansalin niya sasabihin ng kapatid. I don't make it as a big deal at all, Aaron. Marain niyang saad. Maybe it be to you, but what about her parents? Hindi mo ba inisip ang mararamdaman nila sa mga sinabi mo? Kung umasta ka, parang wala kang ina na... She sighed. What did I say? Walang ganang tanong niya. I didn't say anything except I don't want to perform an operation at their house. And how I told him that he has a spoiled brat daughter. Lalong sumuma ang tingin nito sa kanya at anumang oras makakapanakit na. I may be cold but not heartless as you do. Nagkibit balikat lang siya na para bang wala lang sa kanyang sinabi nito. Aaron snorted. You are unbelievable, Isabel. I can't believe you are my twin. Anito at saka lumabas ng kanyang office. She just... Pwede nang umuwi ang anak ko bukas, doktora? Tanong ng ina ni Maya. Ang batang inoperahan niya sa sakit na brain tumor. Tumango siya. Yes, she will leave the hospital tomorrow. Don't forget to give her vitamins para mas lumakas pa siya. Visit me after a week or 2 for her last check-up. I want to see her improvement. Yes, doktora. Salamat po sa lahat. Tumango lang siya at saka humarap sa batang inosenteng nakatingin sa kanya. Ilang segundo niya tong tinitigan bago muling ibinalik ang tingin sa ina nito. I will see you tomorrow. Aniya at saka lumabas ng kwartong inookupa ng mga ito. Hakbang na siya paalis na may sipang silipin ng anak ng binata. She went to the way where the room is. Dahil may maliit na salamin sa may pinto nito, malaya niyang nasilip ang batang babae na nakahiga sa hospital bed. May kasama tong babae na halos kaedad lang ng ina niya. Nasa couch ito at natutulog. The girl's face looks innocent. It reminds her of the old her, yung Isabel na mahina. Isabel na iyakan at Isabel na iniiwan lang ng basta-basta. Ipinilig niyang ulo para iwaksi ang mga laalang yon ng nakaraan. Matagal nang patay ang dating Isabel. She is now the new Isabel, a strong, independent woman, and heartless. Napabuntong hininga na lang siya at saka dahan-dahan, binuksan ang pinto ng silid na inuukupan nito. Tinanggal niyang lab coat na suot dahil nainitan siya nang pumasok sa loob. Manamang pinahina ang aircon para di masyadong malamigan ng bata. Tinungo niyang bata at tahimik na sinuri ang kabuuan nito. She looks small for a 5-year-old kid. Epekto malamang yun ang sakit nitong tumor sa utak. Payat at maputla ang balat. Natigilan siya na makitang gising ito at matamang nakatitig sa kanya. Mommy? Napakurap-kurap siya at gulat sa sinabi ng bata kaya hindi agad siya nakapagsalita. Bakit siya nito tinawag na mommy? Lumiwanag ang mukha nito at saka mabilis bumaba sa kama, tumakbo papalapit sa kanya. Mommy! Magilo nitong sambit, tsaka siya nito mahigpit na niyakap. Nangunot ang noo niya, tsaka dahan-dahan yung muko at di niya inaasahan, nakatingalatos sa kanya at nakangiti. Ang mga mata nito ay may kakaibang kinang. Kita ko anong klase ng saya ang nasa mga mata nito. Mommy, I'm glad you're here. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan at pilit na inirerehistro sa utak ang sinabi ng bata. Parang natutup niya ang dila at hindi alam ang isasagot sa bata. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya hindi na siya nakapagsalita. This kid, just call her mommy? Bumaling siya sa ginang na natutulog sa couch at di man lang nito narinig na nag-iingay ang bata. She wants to wake her up and ask for help. She does not know how to handle a kid, for goodness sake.
Padalos-dalos siya magsalita at kahit na nga masama ang ugali niya, ay ayaw naman niyang sakta ng musmos na bata. Ayaw niyang may batang matroma dahil sa pangit niyang ugali. Daan-daan niyang inalis ang kamay ng bata, tsaka lumuhod para magpantay sila nito. Ang bata ay inosenteng nakamasid sa bawat galaw niya. Kid, I am not your... Bakit ngayon ka lang, mommy? Parang may tumusok sa puso niya na makita, nagtutubig ang mata nito at nagbabadyang tumulo ang mga luha. Ang labi nito ay kumikiwal, tanda na malapit na tong umiyak. Hindi niya alam ang isasagot sa bata. But one thing this kid has to know, that she is not her mother. Look, I've been waiting for you, mommy. Simula ng baby pa ako, si daddy lang ang kasama ko. He was the one who sang me a lullaby every night, make me a breakfast. Anito na parang nanunumbat. Hindi akong Natigilan siyang muli nang bigla siya nitong yakapin. Ang ulo nito ay nakasandal sa dibdib niya. I love you, mommy. Sambit nito na mas lalo pang ikinagulat niya. Don't leave us again, okay? I promise I'll be a good girl. Hindi ako magiging pasaway kay daddy at sa'yo na rin. Huwag mo lang kaming iiwan. Tagos sa puso niya ang lahat ng mga sinabi nito. Marain niyang pinikit ang kanyang mga mata nang bumalik sa laalan niya ang nakaraan. Damn this kid for bringing her memory back. And damn her for feeling bad for this kid. Damn her for letting this kid hug her. She made a rule for herself that one of them are staying away from other people, avoiding them or whatever. Pero eto siya hinahayaan na yakapin siya ng isang bata. Naparinok siya at saka nilingon ang ginang at napamaang na lamang na makitang hindi man lamang ito naggumalaw sa pagkakahiga. Hinawakan niya magkabilang braso nito at saka pilit na inaalis ang sa pagkakapulupot sa kanyang leeg. Pero mas lalo pa lang itong humigpit. She sighed in defeat. What's your name? Tanong niya sa bata. Francesca, sagot nito. My name is Francesca Juliana Salvador. Tss, binuo pa talaga. Okay, Francesca, let me go now. No, mariin itong sambit. You're not leaving me again? Francesca, nilingon niya ang ginang na nagising marahil sa pagtaas ng boses ng bata at natigilan na makita ang itsura nilang dalawa. Pero agad din namang nabawi at agad tong lumapit sa kanila para kunin ang bata. I'm so sorry, doktora. Paghingi nito ng paumanhin. Francesca, apo, what are you doing to her? Let her go, apo. Pilit itong tinatanggal ang pagkakapulupot ng kamay sa leeg, pero hindi nito magawang makalas ang kamay ng bata. No! No, mamina! Mas sumigpit ang pagkakayakap nito at halos masakal na siya. She's my mom! Bumaling sa kanya ang ginang na may malamlam na tingin. Humihikbi ng bata at ramdam na niya na basa ng tela na nasa bandang dibdib niya. Promise me. Muli niyang binaba ang tingin sa bata nang sabihin nitong katagang ayaw niyang marinig. Promises are meant to be broken. Inalis nito ang ulo na kanini nasa dibdib niya, tsaka tumingala sa kanya. Ang mga mata nito ay nangungusap. Promise me you'll never leave me again. Tinitigan lang niya ang bata. She hates promises because someone promised her and broke it. Promise me, mommy. She sighed. Promise. Sambit niya dahilan para muling magliwanag ang malaanghel nitong mukha. I will never leave you again. Dagdag niya at saka bumaling sa ginang na nakaawang ang labi. Alam niya hindi rin to makapaniwala sa sinabi niya at mas nala naman siya. Bakit siya nangako sa bata gayong alam naman niya na hindi niya yon matutupad? Bumitaw to sa pagkakayakap, tsaka siya nito hinila papunta sa hospital bed at masayang humiga roon. Can you sing me a lullaby? Napakurap siya. Ha? Sing me a lullaby so I can sleep. Anito sa nagmamakaawang tinig. I will sing for you, Francesca. Ang ginang nang umupo sa tabi nito. Close your eyes. The girl obliged, pero ang kamay nito ay hawak pa rin ang kanyang kamay. Francesca, grandmother started humming for a second, then started singing a lullaby. Ilang minuto ring nakalipas na maramdaman niya ang pagbitay ng bata sa kanyang kamay, dahilan para dahan-dahan niya itong kunin. Pinagbastan niya ang bata bago tumalikod, akmang-hakbang sana palabas ng silid nang magsalita ang ginang. Do you mean it? Kumunot ang noo niya at muling humarap sa ginang. What? The promise. Hindi siya nakapagsalita at nag-iwas na lang ng tingin sa ginang. How ironic is that the word she despised so much can make her put in some situation just like this.
Promises are meant to be broken. Aniya at saka tumalikod at lumabas ng silid. Pagbalik ni Tristan sa ospital, inaasahan niya na magwawala ang anak pagkagising. Pero mali ang hinala niya. Her daughter is already awake but calm and not freaking out. How did it happen? Di naman sa gusto niyang makita ang anak na umiiyak at nagwawala. Pero gulat ang bumalatay sa kanya na makita kung gaano kasayang anak. Sa ospital? Masaya ito habang pinapakain ng ina. May minsan kakanta pa ito at minsan lilingon sa pinto na para bang may hinihintay. Kurot noon niyang pinagmasdan ng mukha ng anak. At sa totoo lang, nakahinga siya na maluwag. Meron bang nangyari kagabi na hindi niya alam? Bumaling siya sa ina at pansin niya ang pag-iwas ito sa kanya. Ngayon hindi nga siya nito tinatapunan ng tingin. Pagdating niya galing sa bahay, parang ilag sa kanyang ina. Ganon din ang kanyang ama. Halatang umiiwas ang mga ito sa kanya. Mamina, when can I see mommy? Kapag kuway tanong ng anak niya. She'll visit me, right? Ang mga mata nito'y nangungusap. She will keep her promise, diba, Mamina? Lalong lumalim ang gatla ng noon niya sa sinabi ng anak. Sinong nangako sa anak niya? Nalingon siya ng ina. Ikaw muna magpakain sa bata. Anito at binigay sa kanya ang hawak na bowl. Ipapasa ko lang ang mga diagnosis ni Francesca sa doktora. Samahan na kita. Wika ng ama at saka sumunod sa ina. Sinundan pa muna niya ng tingin ang dalawa bago niya muling ibinalik ang paningin sa anak. Tumabi siya rito at saka ito sinubuan. Nagangat ng tingin ng anak at ang mga mata nito ay may kinang. Daddy, from now on, you cannot feed me. Tumaas ang dalawang kilay niya sa pagkamangha sa sinabi ng anak. Why? Ayaw mo ba na ako ang magpakain sa'yo? Umiling ang anak. Mommy is here already. Siya nang gagawa nun. I am just waiting for her. Anito at saka sumulyap sa nakasarang pinto. What took her so long? Sino? Matiim niyang tinignan ang anak at mababasa sa mga mata nito ang paghihintay. Francesca, di ba sinabi ko naman sa'yo, busy si mommy, kaya ako na muna mag-aalaga sa'yo. Bumaling sa kanyang anak, saka tumango. I know, Daddy, pero binisita niya ako kagabi. She even promised me that she won't leave me again. Narinig iyon ni Mamina. Kaya hindi po ako aalis dito dahil dito niya ako pupuntahan. Did she pinky promise? Umiling ang anak. But she said promise to me. He sighed. Whoever she was, she's gonna have a lot of explaining to do with him. Hindi niya hahayaan na lumala ang pagsisinungaling niya sa anak. Ayaw niyang paasahin ang bata sa wala. Imposibleng ang ex-girlfriend niya na si Julia, iyon. Dahil naman niya sinabi rito, nauwi sila ng Pilipinas at wala na tong pakailan pa sa kanila. Okay. Sinakyan na lamang niya ang mga sinabi ng anak. Muli siyang sinubuan ng anak. Doctor will visit you soon, baby. Balita niya rito. Natigilan siya at takot na tumingin sa kanya. Are you trying to poke me like before? Inosente pang tanong nito. Kukuha ba ulit sila ng dugo ko? Well, it's part of the test for you. Sabi nito at pinanggigilan ng matangos na tungki ng ilong nito. Para gumaling ka na. But can you call mommy at least? Pakiusap nito. I want her beside me. I will be braver if she is here, beside me. I'll be beside you, honey. Aniya at saka kinuha ang kamay nito. I won't leave you until they're done. No! Sigaw nito at saka hinila ang kamay niya. I want mommy. I want her. Lumayo ito sa kanya at saka bumaba ng hospital bed at tatakbo sana palabas ng pinto. Ngunit kaagad niya itong nahabol at saka pinangko. I want her. Ito yung kinatatakot niya. Kapag nasa ospital na ito at nagwawala, hindi niya alam kung paano patatahanin. Noong nasa Amerika sila, palagi itong nagwawala tuwing nasa ospital sila at lagi na ipampakalma o pampatulog ang solusyon ng doktor para magawa nila itong suriin. There is no doctor that can make his daughter calm kaya ang gusto niyang sa bahay nilang gawin ang operasyon. I want my mommy. Umiiyak na ito at naramdaman niya. Hindi na pantay ang paghinga nito. Kaya naman naalarma na siya. His daughter has a lung problem. I want, mommy. Muling sigaw nito habang nagpupumiglas. Mommy, mommy. Shit. Napapamura na lamang siya dahil hindi niya na alam ang gagawin sa anak.
Hindi naman niya po pwedeng iwan ang anak para matawag ng doktor o isama sa labas dahil tiyak na may istorbang ibang pasyente. Calm down, honey. Aniya at saka hinahagod ang likod nito. Please, baby. Napalingon siya nang pumasok ang doktor at nurse sa loob ng kwarto, dahilan para makahinga siya na maluwag. Thank goodness you arrived. Aniya sa doktor na siyang sumuri sa anak kahapon. Lay her to bed, Mr. Salvador. Utos ito at dali-dali naman niyang sinunod. Nagtawag pa ng dalawa pang nurse ang doktor para alalayan siya sa anak na kanina pa nagwawala. Naawa tuloy siya sa itsura ng anak, para tong pinagtutulungang igapos kahit di naman. His palm is sweating. Worried consumed his being. What's wrong, Mr. Salvador? Tanong ng doktor. Her breathing is not normal, Doc. May problema rin ang baga niya. Sagot niya habang hawak ang kamay ng anak. Is it because she's freaking out, right? Di naman ito makaka-apekto sa kanya. Hindi niya to sinagot. Bagkos sinuot nito sa tenga ang stethoscope at inilagay sa kaliwang dibdib ng bata. I want my mommy. Tanging boses lamang nito ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto. Excuse me. A cold voice just popped out of nowhere. Nilingon niya kung sino ito at sandaling nagtama ang mga mata nila dahil agad tong tumingin sa anak niya. Naroon na rin sa loob ang kanyang mga magulang at tahimik na nakamasid sa kanila. Masama ang tingin nito sa doktor at mga nurse, tsaka nito pinatabi. Hindi ganyan pakalmahin ng bata. Sigaw nito sa mga nurse na mga nakatungo. Lalo siyang matutroma sa ginagawa ninyo. Sermon nito at saka bumaling sa doktor. Dapat alam mo yan, Perez. Mommy! Sigaw ng anak na humihikbi at nagulat siya na biglang tumayo ang anak sa kaniyakap ang doktora. Mommy! He froze at the sight of his daughter hugging the doctor. Mas nagulat pa siya dahil tinigon ng doktora ang yakap ng anak. He was left speechless and dumbfounded. Mommy, I'm glad you came back. Kalmado ng anak niya habang nakasubsob ang ulo nito sa leeg ng doktora. Get out, all of you. Malamig nitong utos sa doktor at mga nurse na naroon. They obliged. Na makalabas sa mga ito, tanging sila na lamang ang taong naroon, tsaka lang mo siya nakapagsalita. What's going on? Tanong niya na naguguluhan. What is happening? Bakit ka na tinawag na mommy? Nalilito niyang tanong dito. Anak, ang kanyang ina ang una nagsalita. Let us talk later. Tayong apat kapag nakapahinga na si Francesca. Maguguluhan may tumango na rin siya. They waited 15 minutes until finally his daughter fell asleep. They gave her oxygen mask dahil di pa rin pantay ang paghinga nito. Pinanood niya ang doktora na suriin ang anak. Nang matapos, kagad tong humarap sa kanya. I will be her doctor from now on. Anunsyo nito sa kanya. Mapakla siyang natawa dahil hindi itong gusto niyang malaman. That's not what I want to know. Tiimbagang at masama ang tingin niya rito. Pero sinalubong lang ito ng malamig na tingin. Why did she call you mommy? She sighed. Oh, that? I don't know. Maging ako'y nagulat din sa pagtawag ng anak mo sa akin. Bakit nga ba niya ako tinawag na mommy niya? Nasaan ba ang ina niya? Tanong nito sa kanya. It is none of your goddamn business. Asik niya rito. She chuckled sarcastically. Then, she gave him a deadpan look. Of course, it is my damn business. Dahil kung walang nanay yan. Turo nito sa kanya. Ako ang mapaperwisyo? I've been living my whole life at peace. At sa isang iglap, dumating kayo at guguluhin ninyo ako? Then you shouldn't have lied to her. I never lied to a kid. Balik sigaw nito. Pwede bang hinaanin yung boses ninyo? Singit ng ina niya. Baka magising si Francesca. Mag-usap kayo ng mahinahon. Ang anak mong yumakap sa akin at tinawag akong mommy. I've been trying to tell her for goodness sake, pero pinipilit niyang akong nanay niya. Paliwanag nito. Ngayon, saan banda ako nagsinungaling doon? Hindi ko nga nagawang magsalita kagabi. Hindi siya nakapagsalita. Kailan mababalak operahan ng bata? Kapag huwag tanong ng kanyang ama sa doktora. After I run a test on her. Sagot nito para sa kanya pa rin nakatingin. Kapag nakita ko ng problema niya, I will perform the operation right away. Madali lang ba yon? Muli nitong tanong. It depends. Kung anong klaseng tumor ang nasa utak ng bata. Kung ganon, I'll make a proposition to you, Doktora Herrera. Sabay silang lumingon sa ama niya na matiim na nakatingin sa kanila. Parang may gusto tong ipahiwatig sa kanilang dalawa.
Why did I suddenly feel uneasy? What is it? This woman sounds rude. Hindi ba nito alam na mas matanda dito ang kausap? Para lang itong nagtatanong sa kaedad. Pretend to be her mother for a while. No way! Sabay nilang sambit dahilan para magkatinginan pa sila.